Nakaranas ka na bang pumasok sa isang kwarto at bigla mo na lang nakalimutan kung bakit ka nandun? O baka naman may sasabihin ka na sana, pero bigla na lang nawala sa isip mo? O mas masaklap pa, may nakilala kang tao kahapon at ngayong araw hindi mo na maalala ang pangalan niya? Kung naranasan mo na ang alinman dito, huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Pero ito ang totoo, kahit normal lang ang kaunting pagiging makakalimutin, ang hindi alam ng karamihan ay may ilang pagkain na lagi nating kinakain araw-araw na tahimik na sinisira ang ating memorya, konsentrasyon, at kakayahan na manatiling matalas habang tayo'y tumatanda, at yan ang gusto kong pag-usapan ngayon. Dahil ang pagprotekta sa iyong memorya ay hindi lang tungkol sa pag-solve ng crossword puzzle o paggawa ng brain games. Nagsisimula ito sa kusina, sa plato mo, sa mismong mga bagay na nilalagay mo sa katawan mo. May mga pagkain na parang gasolina para sa utak, tumutulong para manatili kang malinaw, alerto, at malikhain. Yung iba naman, parang buhangin sa tangke ng kotse, barado, mabagal, at sa paglipas ng panahon, seryosong sisira sa iyong memorya. Kaya sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang 6 na pinakamasamang pagkain para sa memorya, kung bakit sila delikado. At syempre, kung ano ang dapat mong kainin kapalit para protektahan at palakasin pa ang iyong brain power. Manatili ka hanggang dulo, dahil ang pang-6 ay pagkain na halos lahat kumakain, at nagulat ako noong una kong nalaman kung gaano ito kasama para sa memorya. Pero bago tayo magsimula, paalala lang. Kung gusto mo ang ganitong klaseng content at gusto mong manatiling matalas ang iyong utak, pindutin mo na ang subscribe button ngayon. At habang nandyan ka na rin, mag-iwan ng mabilis na komento sa baba at sabihin kung taga saan ka nanonood, at syempre, itap na rin ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod kong videos. Sige, simulan na natin. Ang unang kalaban ng memorya mo ay ang pinong asukal o refined sugar. Hindi ko tinutukoy ang natural na asukal sa prutas tulad ng mansanas o saging. Ang tinutukoy ko ay soft drinks, candy, pastries, matatamis na cereal, lahat ng bagay na inaabot natin kapag gusto natin ng mabilis na pampalakas. Ang problema sa refined sugar ay mabilis nitong pinapataas ang blood sugar mo, tapos bigla rin itong bumabagsak. Ang roller coaster na ito ay hindi lang nagpaparamdam ng pagod o inis, direkta nitong tinatamaan ang utak mo, lalo na ang hippocampus, ang bahagi na responsable para sa memorya at pagkatuto. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang sobrang asukal ay nagdudulot ng mabagal na pag-isip at mas mataas na tsansa ng demensya. Pero ito ang magandang balita, maaari mong palitan ang matatamis na ito ng pagkain na talagang nakakatulong sa memorya, berries. Blueberries, strawberries, blackberries, puno sila ng antioxidants na tinatawag na flavonoids na napatunayang nakakaprotekta sa brain cells at nakakapagpahusay pa ng memorya. Kaya sa susunod na mag-crave ka ng matamis, kumuha ka na lang ng blueberries imbes na chocolate. Sigurado akong magpapasalamat sa iyo ang utak mo. At nga pala, kung nakakatulong na sa iyo ang video na ito, mag-subscribe ka na at i-comment kung alin dito ang madalas mong kainin. Gusto kong malaman, ang pangalawang sumisira sa utak ay trans fats. Malamang narinig mo na to dati. Ito yung artipisyal na taba na makikita sa processed snacks, pritong fast food, margarine, at mga packaged baked goods na tumatagal ng napakahaba sa shelf. Delikado ang trans fats dahil nagdudulot ito ng pamamaga sa utak at sinisira ang mga blood vessels na nagdadala ng oxygen dito. Kapag kulang sa oxygen, kulang din ng enerhiya ang brain cells mo at bumabagal lahat, memorya, focus, kalinawan. Madali lang ang kapalit, kumain ng healthy fats. Avocado, olive oil, walnuts, at lalo na yung fatty fish tulad ng salmon. Puno sila ng omega-3 na tumutulong magbuo at mag-ayos ng brain cells. Hindi lang sila nagpoprotekta laban sa pagtanda, mas pinapabuti pa nila ang performance ng utak mo. Kaya kung mahilig kang kumain ng chips o pritong pagkain, subukan mong palitan ito ng walnuts o roasted chickpeas. Parehong may crunch, pero sa pagkakataong ito, pinapakain mo ang memorya mo imbes na sinisira ito. Ang ikatlong sumisira sa memorya ay highly processed carbs. Kasama dito ang puting tinapay, puting kanin, ordinaryong pasta, at karamihan ng cereals sa grocery. Ang dahilan kung bakit masama ito ay mabilis silang nagiging asukal sa katawan mo. At alam na natin na masama ang sugar spikes para sa utak. Sa paglipas ng panahon, ang sobrang refined carbs ay sumisira sa memorya, konsentrasyon, at overall mental performance mo. Ano ang dapat kainin kapalit? Whole grains. Oats, quinoa, brown rice, whole wheat bread, nagbibigay sila ng steady na enerhiya, hindi bigla ang taas-baba.
Personal kong pinalitan ang aking umagang tinapay ng oatmeal na may cinnamon at mani, at napansin kong mas matalas ang memorya ko at mas matagal akong nakaka-focus buong araw. At kung hindi mo pa nagagawa, pindutin mo na ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga brain-boosting tips tulad nito. Ngayon pag-usapan natin ang alak. Alam kong medyo masakit ito. Okay lang ang paminsan-minsang baso ng wine o beer, pero ang sobrang pag-inom ay sobrang sama para sa memorya. Sinisira ng alak ang hippocampus, yung bahagi ng utak na bumubuo ng bagong alaala. Kaya may mga tinatawag na blackouts. Hindi ito basta pagkalimot lang, literal na hindi makapag-record ng memorya ang utak mo. Sa paglipas ng panahon, sobrang alak ay nagpapaliit ng brain volume at nagpapabilis ng memory decline. Ano ang mas magandang kapalit? Kung gusto mo ng refreshing, uminom ng sparkling water na may lemon o mas mabuti pa, green tea. Ang green tea ay may L-theanine at kaunting caffeine na magkasamang nagpapabuti ng focus at mental performance. Personal kong pinalitan ang gabi-gabing inumin ng isang tasa ng green tea at hindi lang mas maganda ang tulog ko, mas matalas din ako pagising. Kaya sa susunod na aabot ka sa ikatlo o ika-4 na baso, tandaan mo, hindi lang hangover ang nilalagay mo sa panganib kundi pati memorya mo. Panglima sa listahan ay processed meats tulad ng bacon, longganisa, hotdog at mga cold cuts. Masarap man sila, pero puno sila ng nitrates at preservatives na nagdudulot ng oxidative stress sa utak. Sa paglipas ng panahon, nagdudulot ito ng pamamaga, at ang inflammation ay direktang konektado sa memory decline, depresyon, at mga sakit tulad ng Alzheimer's. Mas magandang piliin ang lean proteins, manok, pabo, beans, lentils, o fatty fish tulad ng sardinas at mackerel. Hindi lang sila nagpoprotekta ng memorya, pinapaganda rin nila ang mood mo na mahalaga rin para sa brain health. Ganito ko ito iniisip, ang utak mo ay parang makina ng kotse. Ang processed meats ay parang maruming gasolina, binabarado at pinapabagal nito ang makina. Ang lean proteins at isda ay parang premium fuel, pinapanatiling maayos at mahusay ang takbo. Alin ang gusto mong gamitin sa makina mo? At panghuli, pang-anim, ang pinakanagulat ako, artificial sweeteners. Maraming tao ang iniisip na matalino silang umiwas sa asukal at pumipili ng diet soda imbes. Pero ipinapakita ng research na ang artificial sweeteners, lalo na ang aspartame, ay nakakaistorbo sa mga neurotransmitters ng utak at nakakasira ng memorya. Sa madaling salita, kaya nilang makasama kasing lala ng asukal kung hindi pa mas masahol. Ang mas magandang kapalit ay natural sweeteners, raw honey, stevia o fruit puree. Dati akong mahilig sa diet soda, iniisip na mas healthy ako. Pero noong tinigil ko ito at pinalitan ng herbal teas na may kaunting honey, mas luminaw ang focus ko, mas gumanda ang mood ko, at mas malinaw ang pag-isip ko buong araw, kaya i-recap natin saglit. Ang 6 na pinakamasamang pagkain para sa memorya ay refined sugar, trans fats, processed carbs, sobrang alak, processed meats, at artificial sweeteners. At ang mga alternatibong nakakatulong sa memorya ay berries, healthy fats, whole grains, green tea, lean proteins, at natural sweeteners. Sa huli, ang utak mo ang pinakamahalagang asset mo. Ito ang nagbibigay sa iyo ng kakayahang mag-isip, lumikha, at mabuhay ng buo. Protektahan ito sa pamamagitan ng tamang pagkain. Ngayon gusto kong marinig mula sa iyo. Alin sa mga pagkain ito ang una mong babawasan? Mag-iwan ng komento sa baba at ipaalam sa akin. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, i-on ang notification bell, at i-share ang video na ito sa taong mahalaga sa iyo. Dahil ang pagprotekta sa memorya ay isa sa pinakamagandang regalong maibibigay mo sa sarili mo at sa iba. Maraming salamat sa panonood, manatiling matalas, at magkita tayo sa susunod na video.